Okay, so let's now go to the message of the Lord, and we entitled our message for today, God will turn it for good. Marami pong mga mabubuting bagay na ating pong natanggap ng pinangyari ng Panginoon, pero meron din pong mga hindi kagandahan. Pag titingnan natin, parang ang pangit na sitwasyon. Pangit na balita, pangit na nangyari, at po pwedeng marami po sa atin ang na-stress, marami sa atin ang tumaas ang blood pressure, no? At tumaas ang sugar, tumaas ang lahat, at nagkaroon ng overthink, no? Pero alam po ninyo, ito po ang ating pong tatandaan. God will turn every bad things na nangyari sa ating buhay for your good. Ang sabi nga po ng Romans chapter 8, no? Verse 28, we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Dito po sa NIV, ang ganda mo yung pagkasabi na God works for the good. So, ang Diyos po ang kumikilos. Ang Diyos po ang gagawa for the good, para sa ikabubuti. At po pwedeng ang tanong natin sa ating isipan, bakit po pinahintulutan ng Diyos yung pangit na sitwasyon, pangit na nangyari, pangit na naganap sa buhay ko, sa ministeryo ko, sa pamilya ko, sa negosyo, sa finances, Yun po yung mga katanungan natin. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na lahat ng bagay na napapahintulutan ng Panginoon ay meron pong mas naihahayag na kagandahan at kabutihan. Mas naihahayag ang kabutihan ng Diyos. Mas naihahayag ang pagkilos ng Diyos. And maaari pong nagbigay sa atin ng takot, pangamba, or parang nanlumo, nanlupaypay, ng hina, no? Yung iba sa atin. Pero stay put, my friend. As long as you stand on faith, in your faith, and embrace the promise of God, God is the driver of your life and He knows what He's doing. Alam niya kung ano pong nangyayari sa buhay mo. At isang napakaganda pong halimbawa dyan ay si Job, no? Si Job, ang ganda-ganda ng buhay niya. Pero ano pong nangyari, no? Nagulo yung buhay po niya. Na para bang pwede mong questionin ng Diyos. Sabi nga ng kanyang mga kaibigan, nagkasala ka, Job, no? Nagkamali ka. Meron ka kasalanang tinatago. Si Job naman, na nabubuhay ng matuwid, na may katapatan at pagmamahal sa Diyos, siyempre, pinagtatanggol yung kanyang sarili. Sabi niya, wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Sabi niya gano'n. So, pinipilit ni Job na wala siyang kasalanan. Pinipilit naman ng kanyang mga kaibigan, nagkasala, kaya napaparusahan. So, meron mong different views. No? Well, mga kapatid, kung meron ang pangit na nangyayari sa atin, hindi dahil sa tayo po ay merong itinatagong kasalanan, kundi lahat ng yan ay merong plano ang Panginoon para sa atin. Hindi man natin nakikita ngayon, pero magtiwala tayo sa Diyos na because He knows everything, according to this verse in Romans chapter 8, verse 28, in all things God works for the good of those who love Him. You love God, right? You love Him because you first love, He first loves you. You receive the love of God. Kaya nga po kinakailangan patuloy nating sariwain ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso para lalo po tayong magmahal sa Kanya. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos kung hindi po natin natanggap at patuloy na lumalago ang pagkaunawa natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. You cannot love God back if you don't receive the fresh and brand new love of God every day of your life. Lalo-lalo na sa panahon po natin ngayon na napakarami pong mga pagsubok, napakaraming mga problema, napakarami pong mga balitang hindi maganda, napakarami pong mga nakakatakot po na sitwasyon na nangyayari sa paligid po natin, na kapag tayo po mag-focus sa mga sitwasyong ito, mawawala po tayo sa konsentrasyon
sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, then magkakaroon ka talaga ng takot. Pero kapag tayo po ay stay focused on receiving the love, believing the love of God for you every day, then you can be strong enough. And sabi nga, all things God works together for good of those who love Him. So you love God. Hallelujah. Doon po sa explanation, in all things God works together with those who love Him to bring about what is good. So, ito po yung interpretation doon that the Lord works together. Ibig sabihin, dito po sa original verse niya sa NIV is God works for the good of those who love Him. Ang Diyos po ang kikilos. Pero sa interpretation ng iba is God works together with those who love Him. So, kasama ka ng Diyos na gagawa. Kasi nga po, hindi po makakakilos, hindi po makagagawa ang Diyos ng mabuting bagay sa buhay natin without your cooperation. Kinakailangan may kooperasyon ka. Kinakailangan you have the willingness to be used by God. You have the willingness na magamit ng Diyos ang mga paa mo, ang mga kamay mo, ang dila mo, ang mata mo, lahat sa iyo. Kasi nga, God is a spirit and He cannot move into this world, He cannot work into this world without human being na kanyang kasangkapan. Kaya ikaw ay kasangkapan ng Diyos. Kaya tama po ito, naniniwala ako that God works together with those who love Him to bring about what is good. Kaya ang tanong ito ngayon, kapatid, are you willing to work with God? Just to bring out the good that is in you. Are you willing enough? Now, if you are willing, then sabihin mo ngayon, Lord, here I am. Willing to work with you to bring about what is good in me. And to experience good things in your life and also to become a blessing to others. Mga kapatid, year 2026, I do believe that this year 2026 will be the greatest manifestation of all the good things that are deposited in the inside of us. Lahat ng bagay na mabubuti na idiniposito ng Diyos sa iyo. Every good things. And there's a lot of good things. Yung pong good things na yan na nakadeposito sa iyo, kapatid, is heaven's best. Heaven's riches. No? Wala akong mahagilap na salita just to define it and explain it. But what I would say is the heaven's riches already been deposited in the inside of every believer. Every one of you. Everyone who loved God. Everyone who received the love of God. At ikaw yon. So God will work together with you to bring about that good things that are deposited in the inside of us. And we can manifest it just for you to enjoy and to be a channel of blessings to many. Oh, I love it. Kaya kapatid, handa ka na ba na gamitin ng Diyos kasangkapan ng Panginoon upang kumilos at gumawa ang Diyos sa buhay mo at matikman mo ng higit pa sa iyong inaasahan at inaakala ang mabubuting bagay na yan na nakadeposito sa atin at ikaw, ako, tayo na handang gamitin ng Panginoon ay maging pagpapala sa marami. Maging kasangkapan ng Diyos ang buhay mo, kapatid. So, pakisulat nga po ninyo, I am ready to work together with God. Amen? I am ready to work together with God. Para po ikaw ay at ang Diyos ay mag-work together. I love this. In all things, God works together with those who love Him to bring about what is good. With those who have been called according to His purpose. Friend, God has a purpose for you. Kaya paano po natin, ano po yung mga bagay na dapat po nating paniwalaan? Number one is this, believe God will turn bad into good for your good. Lahat po ng mga bad things, lahat ng mga pangit na nangyayari, at maging po yung mabuting bagay na nangyari na sa buhay mo, lalo pong mag-ever increase. No?
magkaroon po ng increasing doon sa mabuting bagay. Yung pangit naman na nangyari sa atin, the Lord will turn it for good, for your good. Hallelujah. Friend, believe that God will take everything that the devil can diss out of you and turn it around. Babalik ta rin ng Panginoon yon. God will take what is meant for evil and turn it for good. Yan po ay nangyari sa buhay po ni Joseph. No, alam po natin yung kwento sa buhay po ni Joseph na yung ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, no, na ibinenta siya, pinagpasapasahan at ibinenta ng mga negosyante doon sa Egypt, isang bansa na malayo na, no? Kasi pagka ibang bansa, ibang kultura, ibang lengguwahe, ibang pamahalaan, wala kang kakilala, wala kang kamag-anak, kasi tapos alipin ka lang, ano? So parang kumbaga wala nang pag-asa sa buhay po ni Joseph. Kaya lang, meron pong pinanghahawakan si Joseph na salita ng Diyos kasi meron siyang mga vision. Ano? So, sa kabila po na siya ay napalayo sa kanyang kamag-anakan. Actually, binilang na nga siyang patay. Ang sakit nun, ano? Kaya kung meron pong mga masasakit na nangyari sa inyo, isipin niyo yung nangyayari po sa mga characters po sa Bible. Si Joseph, ibinilang na siyang patay ng mga kapatid niya. Wala na, patay na yung kapatid namin. O, dahil binalita dun sa tatay, yung tatay naman umiyak, syempre, nalungkot. At nawala na sa isip niya. Nung lumipas sa mga panahon, natatak na sa isipan niya na patay na yung anak niyang si Joseph. Could you imagine? Ibinilang ka ng mga kapatid mo na patay na, binenta ka nila tapos ibinilang kang patay na, kinalimutan ka na nila. Kung meron pong talagang sasamaan loob kung mabuhay po si Joseph ng sama ng loob, meron siyang karapatang sumama ang loob. Kaya lang, wala pong mangyayari kapag sumama man ang loob niya. No? Kaya kapatid, kung meron man nangyari sa atin na katulad po ni Joseph, huwag kang mag-retaliate, huwag mag-rebelde, huwag mag-isip ng anumang masama. Isipin mo, may plano ang Diyos sa'yo. May layunin ang Diyos sa'yo. Grabe, no? Pwede mong, alam mo, ang gusto ng kaaway, sumama loob natin sa mga nangyayaring mga pangit. Lalo-lalo sa kagagawan ng mga kapatid mo, mga pinagkakatiwalaan mo. Wala namang kasalanan si Joseph sa mga kapatid niya. Pumunta nga siya dun sa mga kapatid niya that time para bigyan siya ng pagkain, di ba? Nagdala sila ng pagkain, pagkatapos ang iginanti, ganun. No? Itinapon muna sa balon. Pagkatapos, ibinenta. Kung kayo sa inyo nangyari yun, matutuwa ba kayo? Baka, buti lang, wala pa. Grabe, no? Pag-iisipin mo, grabe. Pero ito pong nangyari. No? Hindi pinabayaan ng Diyos si Joseph. Hindi ka rin pababayaan ng Diyos. Kapatid, ano mang mangyari, keep standing on your victory ground. And your victory ground is your faith in Christ Jesus. Your victory seed is the Word of God. Hayaan mo na patuloy mong panghawakan ang pangako ng Diyos sa buhay mo, kapatid. So si Joseph, sabi po ng Genesis 39, because the Lord was with him wherever he goes, he was in a foreign land, with a foreign people, with a foreign language, at siya po'y alipin doon, no? Hindi po siya katulong, alipin. Ang katulong sila sa huran niyan. Ang alipin, kapag binili ka, parang ang kalabaw, trabahador ka lang. No? Pinapakain. Siyempre, yung kalabaw, pinapakain habang pag nagtatrabaho. So, ganun po ang turing kay Joseph. Pero si Joseph po ay nanatiling nagtitiwala sa Diyos. Walang siyang yaman. He was 17 years old then napaka-bata po niya, wala siyang educational, attainment. Tanging isa lang ang kanyang kayamanan. At siyan ay ang Diyos. Ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. And you know what the Bible says? He was successful because the Lord was with him.
Ang definition po ng Bible that he was successful ay wala pa siyang yaman by that time. Alipin pa rin siya. Pero, ang deklarasyon po ng Bible, he was successful. Siya po'y matagumpay. At ang nangyari po sa buhay ni Joseph, habang siya po ay gumagawa na merong pagtitiwala sa Diyos, pinapaunlad ng Panginoon ang kanyang gawa. Kaya nga, tama yung sinabi ng Bible that the Lord bless the work of your hands. If you have faith in the Lord, keep doing what is good, keep doing in faith, and keep doing with peace, no? The promotion will come unto you. Kaya laging napopromote si Joseph, no? Lagi po siyang napopromote. At ang pinakamaganda dito, no, ginawa ni Potiphar, ang kanyang amo, na tagapamahala sa lahat ng kanyang ari-arian. Hindi ka gagawing tagapamahala sa lahat ng ari-arian ng amo mo kung hindi ka mapagkakatiwalaan. May nakitang kakaiba si Potiphar kay Joseph because the Lord was with him. Kaya yung sinasabi ko na the presence of the Lord in your heart, in your life, is more than enough riches. Pakisulat nga po ninyo yan, mga kapatid. The presence of the Lord in my life is more than riches, more than wealth. Why? Because walang puhunan, walang educational attainment si Joseph, pero yung presensya ng Diyos na sumasa kanya, yun ang nagbibigay sa kanya ng promotion. Ano ito po, habang napopromote ka, umuunlad ka, hindi natutuwa ang kaaway. Gumagawa ang kaaway ng hindi maganda. Nagpaplano siya ng hindi maganda para ikaw bumagsak, masira, mawala, ma-discourage. So, you know the story. Habang nasa magandang posisyon na po si Joseph, o eto ngayon si Mrs. Potiphar, at tinukso-tukso, ay hindi mo matutukso ang isang taong punong-puno ng presensya ng Diyos. No? Hindi mo mahahatak na gumawa ng kasamaan ang taong puno ng presensya ng Diyos. Kung nagkamali man, bumabalik yan sa tama. Okay? Pero ito nangyari. Sa kanya pong pag-iwas ay pinagbintangan po siya. So yung kasalanang ibinintang sa kanya, wala namang katotohanan, walang katotohanan. You know the story, di ba? O pwedeng ikaw pinagbintangan, kapatid. Maaring pinagbintangan ka dahil dyan na-demote ka, pinagbintangan ka dahil dyan natanggal ka sa trabaho, o i-demote ka ng iyong amo, o ng supervisor mo, o ng manager mo, whatever it is, kapatid. Stay put on your victory ground. Your victory ground is standing in faith in Christ Jesus. Ano man ang mangyari sa buhay mo, stay put. Stand still. No? Sa pakikibagdigma natin, mga kapatid, sa kaaway, stand still. Kaya sabi po doon sa Ephesians chapter 6, no? The full armor is stand therefore. So, ang pakikipaglaban po ay tumayo ka sa iyong pananampalataya. Tumayo lang. Sa magtitiwala sa Diyos, si Joseph. And you know the story, mga kapatid. Mula po sa pamumuno doon sa sambayanan ni Potiphar, siya po ay napapunta sa kulungan, wala nang kapag-apag-asa. Biruin mo yung kalaban mo general ng bansa. Siya nagpakulong sa'yo. Buti nga walang buti nga hindi pa nabitay Kasi may bitay by that time, no? Hindi nabitay, hindi papahintulutan ng Diyos na mabitay ka. O pwedeng ikaw ay nasa dungeon o yung pinaka madilim na lugar na bahagi ng buhay mo, kapatid. Pero sabi ng Bible, still nagtitiwala si Joseph. Kasi yung yaman mo, wag mong wawalain. Ang yaman mo ay ang presence ni Lord. Kahit na ikaw ay tinakwil na't lahat, iniwanan na't lahat, tinalikuran ka na't lahat, siniraan ka na ng lahat, chinismis na ng lahat, itong si Joseph, na natili po siyang nagtiwala sa Diyos. Para sa kanya, mawala na lahat. Huwag lang mawala yung tanging yaman niya. At yan ay ang presensya ng Diyos, ang pagtitiwala niya sa Diyos. Siya naniniwalang sumasama ang Diyos sa kanya. Kasi si Joseph, kung siya po yung magne-negative ng isipan, pwede siyang magmukmuk, pwede siyang sumama ng loob. Alam mo, pag sumama ang loob mo, kapatid, if you allow bitterness and
resentment coming into your heart. Magkakaroon ka ng rebellion. Magre-rebel ka kay God. Magre-rebel ka at parang hindi mo na matama. Hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Kung talagang mahal mo ako, bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit ako binenta ng mga kapatid ko, kinamuhian ng mga kapatid ko, binilang na akong patay? Nandito ako ngayon, alipin, nung sumasagana ang aking buhay, eto na naman ako, pinaka-deepest part of his life, sa kulungan. Mga kapatid, ito po nangyari. Because the Lord was with Joseph, even dun sa kulungan, nakikita ng mga gwardya ang buhay niya. Kakaiba. Merong kakaibang nakikita sa buhay ni Joseph dahil sa presensya ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, hindi pa tumatahan ang Espiritu Santos sa buhay ng tao sa mga panahong yan. Kaya, kung iisipin natin, higit na maganda ang kalagayan mo ngayon because you are now the permanent dwelling of the Holy Spirit. The Lord is looking for someone to work with. And the Lord will work together with you, my friend, for the good and to manifest the good that is deposited inside of you for you to be a blessing to others. So the story, alam po ninyo, dahil po si Joseph ay nanatili po sa Lord, nanatili po siyang yumayakap sa presence ni Lord, sa kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Inalis po siya ng gusto. Hanggang siya po ay naging pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Could you imagine that kind of promotion? Kaya kung meron man nangyayari sa iyo na lowest and deepest and darkest moment of your life right now, your promotion will come. Kaya kung meron mga pangit na mangyayari, the Lord will turn it for your good, my friend. Naging stepping stone lang yan. Stepping stone mo yan. Now, nung siya po ngayon ang pangalawang pinakamakapangyarihan, bukod sa Paraon, he is the next. The governor of all the land of Egypt. Grabing promotion, ano? Wala siyang backer, wala siyang kakilala. Wala siyang educational attainment. Wala siyang credential. Ang meron lang siya, Diyos. Meron siyang Diyos, kapatid. I love it. God is his riches. And you know the story. He was promoted. At hindi lamang po yun, ang pinakamagandang blessing po kay Joseph ay ito. Lahat ng mga nagtakwil sa kanya na kamag-anakan niya, yung magulang niya, maging mga angkan niya, inaibalik ng Lord sa kanya. Ibinalik ng Lord sa kanya at nanahan sila, nakasama siya doon sa Goshen. What a beautiful story. That the Lord will turn it for your good. Whatever things happen, na bagay na nangyari sa yung hindi maganda for this year 2025, mga kapatid. Stand on your victory ground, and that victory ground is no other than your faith in Christ Jesus. Ang pinakamasayang buhay, bahagi ng buhay po ni Joseph ay hindi yung nagtagumpay siya bilang governor, kundi nung nakita niya yung mga kapatid niya. Lalo nung nakita niya yung mga kapatid niya, nakita niya yung kapatid niya mismo sa nanay niya, kapatid niya sa ina. Mismong kapatid niya, si Benjamin, ano? Habang kausap niya, umaalis si Joseph, pumupunta sa CR kasi hindi niya makontrol yung emotion niya. Gusto na niyang yakapin kasi hindi pa siya nagpapakilala by that time. Alam niyo, kung binabasa ko yan nun, ako mismo yung umiiyak Umiiyak. Kasi kung ilagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon, binilang ka ng patay, di ba? Tapos yung kapatid mong mahal na mahal mo, eto nakita mo siya ngayon, gusto mo siyang yakapin, kaya lang di ka pa nagpapakilala. Hindi rin sila makapaniwala. Hanggang sa nagpakilala na lang siya na sabi niya, ako si Joseph, yung kapatid. Binilang yun ng patay.
Ako ngayon, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Emotional ako. Emotional ako dun sa tagpong yon, mga kapatid. Kasi grabe, habang binabasa ko kasi no, parang nilagay ko yung sarili ko sa kanya na you're longing for the love of your relatives. You're longing for the love of your loved ones. Ito na sila ngayon. Ang sarap yakapin. Ano? I don't know kung naintindihan niyo po yung sitwasyon sa buhay po ni Joseph. Hindi siya binitawan ng Diyos at hindi rin siya bumitaw sa Panginoon. Nanatili po siya. Kasi pwede siyang pwede siyang sumama ang loob, pwedeng ma-depress na siya sa sitwasyon niya. Pero nanatili po siya. Kaya kung meron man nang iwan sa inyo, ibinilang man kayong patay, ibinilang man kayong parang wala nang halaga, kinamuhian kayong mga kapatid. Manatili lamang pa kayo sa magtayo sa pananampalataya sa Panginoon. The Lord is riches. And I tell you, everything will be restored back. The promotion will come unto you. And this will happen to you for this year 2026, mga kapatid, and beyond. Even 27, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. You can see the restoration of everything. Kaya, diyan mo muna tayo. No? Wala na po tayong time. Sorry po. God is so good. Hallelujah. So, pakisulat nga po ninyo dyan, the Lord will restore everything. All of your loss, my friend, the Lord will restore it back better than the past. The Lord will restore everything. Yung pong mga kamag-anak mo, mahal sa buhay mong binilang ka ng patay, they will come to you. No? Merong isang kaibigan ko, si Pastor Benji, ang kwento niya, nung walang-wala siya sa kanyang pagpapastor, parang ang hirap lumapit sa mga kamag-anak. Kasi, lalo na pag walang-wala ka. Pero nanatili po siya sa pagpapastor. Nanatili siya paglilingkod sa Lord, kumapit sa Panginoon, hanggang sa pinagpala siya ni Lord. Ngayon na pinagpala siya ng Panginoon, lahat ng mga kapatid niya ngayon, lapit na sa kanya. Siya na ngayon kumukup-kup sa kanya. Parang si Joseph, Pastor Benji. Kaya, the Lord will also do that for you, my friend. Gagawin ng Diyos sa buhay mo yan.